Ubanin na pod mi sa 45 minutes, magtuon ta diri lang sa Agristurya High sa ATI Webinar Series. Good morning, Kim. Good morning, Mark. Morning. And usab good morning sa ato mga ka-Agri friends. Hello. Before we go on mga Agri friends, don't forget to let us know that you are here with us today. Please comment down your full real name o insakto ninyo nga pangalan. Yes, kay para kani sa inyong mga attendance. Mark and Kim, ato sang i-announce ang winner sa atong last week nga Oh my! Gulay! Find the Gulay Load Challenge. And last week's winners who will receive 100 pesos worth of load mo sila Justin Janelle Isambaan MJ Kabaktulan. and Miss Joanne Tambiado. Congratulations! Ug ang among project officer nga si Miss Alili Jane Paulican mo mag-send sa inyo via PM about sa inyong mga premyo. Ug mao rin kini ang mga gulay icons last week. Let us maintain a healthy body sa Lettuce. Buhay na buhay sa vitamina ang Petchay. Sa level of nutrients, hindi nagpapahuli ang broccoli. At ang ino po ang tulo kag gulay icons for this episode and get a chance to win 100 pesos worth of load card. Unsaon? Paminaw kay mao kini ang mga mechanics. At ang iyang pagtunga sa bisag unsa nga gulay icon sa screen sama ani. Ay kaduha, tulo ka klase nga gulay ang appear sa inyong screen, gikan sa sugod hangtod sa mahuman ng tibuok nga episode. Ang ikatulo, amo kini ibutang sa bisag asa nga mga tao o butang nga inyo makita sa screen, sama sa tasa, lamesa, ug sa mga host. Ang ikaupat, kung makita na nimang tulo ka gulay sa screen, congratulations! Mag-PM ang inyong answer kauban ang inyong mobile number kay kamo ang makadaog og 100 peso worth of load. Og kini, i-announce na mo sa amo ang sunod nga episode. Dili na lang pa Mark and Cass kay ready na nga itong mga kagri friends nga magtuon. Di lagi na ito lugayin pa. Di na nato magpatumpik-tumpik pag yun. Kaya ato na ang sundan ang atong topic for today's episode, Kim and Mark. But before that, aniyaw sa ang technical support staff o ang alternate focal person para sa livestock programs diri sa ATI Northern Mindanao, Miss Aleli Jean Paulican. Aleli? Maayong buntag mga ka-agri friends! Ang Back to Basics Sustainable Livestock and Poultry Production kay usa sa advokasya sa Department of Agriculture na kanunay ginapromote sa National Livestock Program. Pinaagi sa mga seminar o training nga gipahigayon o gipanguluhan sa Agricultural Training Institute. So unsa man kining advokasya sa Back to Basics mga ka-agri friends? Usa sa mga rason niini ang availability o security sa pagkaon sa matag pamilya. Giawhag ang kada pamilya, labi na ang atong mag-uuma nga mamuhi og hayop ug mananom. Aron dili kita lisod o magproblema sa atong pang-adlaw-adlaw nga mga gasto sa pagkaon. Labi na sa panahon karon nga naay pandemya. Pinaagi aning webinar series sa Back to Basics, magtuon kita uban sa atong mga eksperto sa mga teknolohiya ug mga pamaagi sa pagpamuhi og hayop. Nga dili mahimong burden o kompetensya sa atong pamilya labi na sa gasto sa produksyon niini. Apan mahimo natong kaabag sa atong pang-adlaw-adlaw nga panginahanglanon. So mga ka-agri friends, ubani kami sa pagtuon sa mga basic sa pagpamuhi og manok, itik, baboy diri sa among webinar sa tibuok bulan sa Agosto. Daghang salamat. Ug karon para ihatag kanato ang mga kahibalo may tungod sa free-range chicken production and feed formulation and meat production, atong ihatag kaninyo ang usa ka update nga mag-uuma. Tag-iya sa CPV Natural Farm nga usa sad sa mga learning site diri sa ATI Region 10.
Mr. Cyril Bal Cabrera. Hello, good morning mga ka-agri friends. Kini inyong higalas kanginan, inyong ka-agri, Bal Abad Cabrera. Welcome diri sa CPB Natural Farm, diri sa Dakbayan sa Tangub City. And ang akong pagtimbaya kani sa atong mga ka-agri friends sa tibok Northern Mindanao. Anyway, ang CPB Natural Farm usa ka certified learning site for agriculture sa Agricultural Training Institute, and usa pod ka certified second party organic farm under sa Misamis Occidental Organic Agriculture Association, pinagi sa Participatory Guaranteed System. Ang CPB Natural Farm, mga ka-agri friends, ang ato ang main commodity is kining gitawag nato og pinalagdas nga mga manok, con free range chicken production. And nalipay mi nga nahimutang kabahin sa webinar series sa ATI aron usab mapaambit nato ang ato ang mga experience-based technology dinhi sa CPB Natural Farm. I hope nga makig-uban mo kanamo within the next 45 minutes ato ang programa, atong isgutan ang nagkadaiyang mga problema ug unsay mga ginabuhat namo, especially sa ato ang feed formulation and then ang atong pag-apply sa atong ethno-veterinary medicines. Okay mga ka-agri friends, nganong free range chicken? Ang free range chicken usa karon sa kabahin sa atong food essential. So ang mga poultry meats and eggs o tanan nga mga poultry products kabahin kini sa panginahanglanon nato daily. So ang nakanindot diha kung pinalagdas kung free range chicken ang ato ang isgutan, gawas nga masayod tang less ang atong feed cost kung pagpakaon nila, natural nga pamaagi, dako kayo ang tsansya nga dunay dako nga pagbalik sa imong puhunan. And then ang samot na nga atong pagpractice niini is kining gitawag nato natural farming technology system nga nasayod ta nga dunay daghan kaayo nga mga benepisyo nga pwede nato makuha. So mo nay usa sa advantage karon sa free range chicken production nga dili na kinahanglan nga magtukod ka og mga dagko nga mga poultry chicken house, no, sama sa uban nga mga conventional poultry farming. Now, gawas nga mas lamian ang mga resulta sa mga klases karne kay ang ato ang produkto sa CPB Natural Farm is we are into meat production. Gawas nga mas lamian, mas makasigurado ta nga ang ato ang mga produkto nagsunod gyud sa standard sa Philippine National Standard on Organic Agriculture o sa free range chicken production. Kanindot karon, labi na niining pandemic karon nga atong nahitabo dinhi sa atong tibok kalibutan about ining COVID-19. Kadaghanan karon mga ka-agri friends, kadaghanan karon sa mga tao nag-divert na, no, dito sa natural nga mga pamaagi sa pagpanguma. Now pinaagi niining ato ang free range chicken production, mas makaingganyo ta, no, aside nga dunatay abot gikan diha sa atong pagpanguma, mas maka-encourage ta ngadto sa kadaghanan nga mubalik na dito sa katong natural nga pamaagi sa pagpanguma. Mga ka-agri friends, no, ang CPB Natural Farm nakig-alayo, no, sunod pod sa kausa panawagan sa atong gobyerno, pinaagi sa Departamento sa Agrikultura, pinaagi sa kaning gitawag nila karon nga back to basic program, no, sa National Livestock Program. Diin gitagaan og dugang importansya nga atong mag-uuma nga mubuhi diha, no, nga masustain unsay mga raw materials, unsay mga galamiton diha sa imong pagpanguma nga diha sulod, no. Munang ang amo apong advokasya sa CPB Natural Farm kining gitawag na sustainable agriculture. So pinaagi niini, so dili na kahita mo angkat og mga raw materials dito sa gawas. Ang among gibuhat diri karon is unsay amo ang naa dinhi sa farm, mo'y among ginapadaghan og ang production ini. Aron sa ingon nga makasuporta mi sa panawagan sa atong Departamento sa Agrikultura kining back to basic program under sa National Livestock Program. Tara mga agri friends, join ta, iubanta mo, suroy ta sa atong gamay nga uma.
Inyo makita karon kung gigunitan ang usa sa mga strains no sa mga manok nga atong ginabuhi diri sulod sa atong gamay nga uma. Kini karon nga strain mo ni sila ang Red Hubbard, which is ang main purpose gyud ani nga type sa manok is for meat production no. So pang karne, pang inasal, mao gyud ni ang ato ang gina-raise no, fattening diri for meat production sa ato ang farm. So mao ni ang ato ang pinaka-source gyud sa tanan no, sa ato ang gikuhaan. And we are so thankful no sa Misamis Occidental and part of Lanao del Norte and Zamboanga Peninsula, ang CPB Farm na himong partner no sa Bounty Progeny Philippines. Ang Bounty Progeny Philippines maoy distribute no sa whole Philippines sa Red Hubbard nga mga DO chicks. So kita dire maoy nahimong sole distributor sa maong DO chicks. So mo ni ato ang mao po ni ang atong klase sa mga manok nga atong giapod-apod sa atong mga extensionist, kini gitawag natong mga growers sa tibuok probinsya sa Misamis Occidental, which is mao po'y nahimo pong dugang kapaninguhaan sa inadlaw-adlaw pod nga mga panginahanglanon. Now, aside niini ang CPB Natural Farm karon inyo makita unya later on, ang usapod sa ato ang mga gina-raise is kaning decal brown. Tips lang, ang akong kasuggest lang, kung labi na katong mga bag-o pa nga musud yun, interesado musud sa natad sa pagpanguma and pinagi sa pinalagdas nga manok, unang-una siguro dapat atong mahibaw-an dunay upat ka klase sa type of production diya sa ato ang pagsud sa poultry farming. Unsa man, una ang egg production, ang meat production, ang dual type production kung egg and meat, ang ikaupat katong gitawag natong fancy o ornamental type. Now, kinahanglan desisyonan ni farmer kung asa siya sa upat. No? Asa siya sa upat sa kind sa poultry production nga musud. So, muna importante kayo nga dapat si farmer nasayod na siya kung asa siya nga klase sa part sa production nga iyang sudlan. Okay, kaganina mga ka-agri friends, katong nakita ninyo nga akong naunang gabit-bit, mo to siya ang Red Hubbard. But kani karon, lahi na po ni siya nga strain, no? Breed. Kani siya under ni siya sa kuan, dual type. Kaya ngano, pwede siya nimo pang paitlog, pwede pud nimo siya ipangkarne. Now kini siya mga friend mo ni gitawag og decal brown. So I think mo nanani siya sa 3 months, no? Hapit na ni siya mag 4 months. And soon mga starting August or nearly July last mag-itlog na. And mo ni atong ginapadaghan aron sa ingon atong mas kuha pa nato ang demand no sa dinhi lamang sa probinsya sa Misamis Occidental. And then mo lagi na kung giingon ang decal brown is pwede siya egg type and the same time pwede pud siya og meat type. Okay, so mga ka-agri friends no, mo ni ang usa sa nakanindot no sa free range chicken production. Kung inyo nakita mga ka-agri friends, simply ra kaayos tanan ang atong balay puloy-anan sa atong mga manok. So dili na kinahanglan sama sa kung ginaingon ganina sa ato ang unang hinabi, dili na kinahanglan ang kitawag nato og kanang mga dagko nga mga puloy-anan sa ato or chicken coop no nga established og kaayo. So makita ninyo mga indigenous materials ang atong gamit. So niani mo ni atong usa sa kausa nga ginasuportaan no ang back to basic program sa atong National Livestock Program. So pwede kayo ninyo ma-replicate no mga ka-agri friends ang ato ang area. So most likely ang ato ang mga materials nga gigamit is ang kawayan, so bamboo. Okay, so mga ka-agri friends no, gawas sa mga indigenous materials nga kawayan nga atong gihimo sa ato ang balay-balay no, balay sa atong mga manok. Usapod sa atong ginagamit karon sa ato ang flooring diri sa sulod gid sa ato ang brooding house or poultry house ang sawdust no. Dako kayo og tabang namo labi na ang pagmintina no, pagmintina sa kalimpyo sulod sa ilahang puloy-anan. Ang purpose ni anong sawdust man no, mao man ni ang mao may ang locally available namo dinhi sa farm. Kay naaman tay silingan nga kanang maghimo og mga furniture no. So muna ang unsa tong pinakaduol nimo nga ma-access nimo nga imo ang mga raw materials nga pwede himuon,
Actually pwede no, daghan man pwede ka gamitan, rice hull ug uban pa no. Ang amo lang gina-promote karon is ang kani kay mao may pinakaduol namo. So mahulog siya namo nga mao na among ma-sustain man namo, no? So sa mga raw materials. So ang nakanindot og sawdust pod nga nakagamit ini is ang ilang mga tae, ang ilang mga hugaw dili parehas nga walay sawdust nga dali kay maglapok. No, ang nakanindot nga naay sawdust is gawas nga dali maugang ilahang mga hugaw. After 3 months pwede na harbison man sad nato ni. After 3 months amo nang ginapauga and then ato ang gihimo usad nga part sa ato ang mga mulching sa ato ang mga garden nga ginagmay. So dual purpose, dunay bili ang mga raw materials nga atong gina-apply sa dinhi sulod sa farm. So muna akong giingon nga kung sa free range chicken production ta mga ka-agri friends, dili kinahanglan ang kanang bungga kayo nga mga materials, no. Ang importante dinhi naa ka makasupply ka and most likely katong gitawag natog back to basic yun. Okay, mga ka-agri friends, no, nahumanta og libot sa ato ang gamay nga uma, and then inyo na sang naila-ila ang ato ang mga matoy, no, sa ato ang gamay nga uma. Among i-share ninyo mga ka-agri friends ang amo ang mga management practices, no, sa dili pa moabot ang mga DO6. So, ato ang gina-practice na mga ka-agri friends before, no, gina-prepare nato ang ato ang gitawag natong brooding box. So sa brooding box, gani ang atong brooding box naka-particular na siya, no. In every brooding box na siya 100 heads ang capacity ana niya. So before moabot ang atong mga day-old chicks dinhi sulod sa atong farm, 2 hours before ginapainit nato ang ato ang brooding box, no. Aron sa ingon nga ang iyang kainit mamintina na sa inigabot na sa ato mga piso, no. Now ang ato mga piso akong giingon gikan sa laing farm. Now gina-prepare nato unsa may dapat nato andamon. Una ang waterer and ang pagkaon, and then mga heating materials. Now, we've been practicing sa natural farming technology system pinagi sa pagpinalagda sa nga manok year 2018. Now, unsa may among alternative nga gigamit? Charcoal mga ka-agri friends. Uling, no? So, ang uling gisulod lang namo siya og taro, and then mo'y among source sa heat or kainit, no, nga makahatag ta og kanang artificial heating sa ato ang mga DO chicks. And then pag-abot sa piso mga ka-agri friends, kay travel man sila, so stress kayo sila, so diha nato nagamit na ang ato ang electrolytes. So pinagi sa atong electrolytes, daghan kay ta posible nga pwede nato na gamiton either by product, but since kita nagpromote ta dinhi sa ato ang farm into natural farming, ang atong gamit nga electrolytes is ang molasses, no. Ang molasses is source man pud siya for electrolytes, and then ato ang pong giapilan sa Oriental Herbal Nutrients. So nakanindot yan ang mga ka-agri friends nga naaman ta, available man ta dinhi sa ato ang mga bioliquids, mao nay ato ang gipanggamit nga mga stress reliever, no, aron mawala ang stress sa atong mga DO chicks kay gikan pa man sila biyahe. So after 45 minutes ana ayha pa nato sila pakanon. Ato ang gi-practice ang pagpakaon sa atong mga DO chicks katong gitawag natog brown rice, no. So after ana ato nang gigamit dayon ang kanang chick booster. Pwede ka og commercial, and then pwede pud ka maghimo sa imong kaugalingon nga feed formulation. Now, importante kayo mga ka-agri friends, no, ang kalimpyo sa imo ang brooding pen, sa imo ang waterer o sa imong pakananan, no. Daily as much as possible kinahanglan gyud ang kalimpyo mamintina. Kay diha manggod magsumikad ang ato mga problema unya pohon kung sa kanunay dili nato malantawan ang ato ang mga ginagamit nga mga dunay mga hugaw. Okay, so mga ka-agri friends, niani dinhi nato makita unsa ka anindot, no, ang pagpalagdas sa mga manok kon free range chicken production
kun kita mismo ang maghimo sa tuang mga pagkaon para sa atong mga manok. Now, mga ka-agri friends, ang usa lang sa ato ang dapat maibawa, no, nga kinahanglan sa ato ang mga manok, ato silang matagaan sa katong 5 ka mga essential nutrients, no. Unsa man to sila mga ka-agri friends? Ang importante, ang kinahanglan, ang imong raw materials, ang imong mga ingredients nini, na diha ang 5 ka mga essential components ang gikinahanglan. Carbohydrates, and na diha ang proteins, ang fats and lipids, minerals, and vitamins. So niining pagiha mga ka-agri friends, mas dunay kapasidad kita nga farmer nga mo exceed, no, mo lambo ta diha sa tuang pagmanukan kun ang atong mga materials na arapod nagikan diha sa atong sulod sa farm. Now kung wala manggali, at least duna tay kakuhaan sa gawas. Compare kung magamit ta og ang mga commercial nga mga pagkaon para sa ato ang mga manok. Mao ni ang ato ang isgutan karon, ang amo ang mga ginahimo diri sulod sa farm, and then amo ang mga practices, no. We see to it nga among gigamit katong mga raw materials nga naa gyud available dinhi. Less ang atong production cost, and then makasiguro ta mga ka-agri friends nga ang kanang atong gipakaon sa atong mga manok, kuan gyud walay mga synthetic fertilizers, herbicides ug uban pa nga gigamit niya ng mga tanuma para sa pagpakaon sa atong mga manok. Now atong isgutan ang unsa man nga mga materyales, no, nga naa diri karon sa among gigamit dinhi sa CPB Natural Farm. Okay, so mga ka-agri friends, niya na atong i-share ninyo karon ang atong mga ingredients, so atong mga raw materials, no, nga atong ginapakaon sa ato ang mga manok. Now, sa akong naisgutan nga ganina, so kinahanglan man ta sa 5 ka mga components, no, atong 5 essential nutrients nga kinahanglan. So ang usa sa ato ang source, no, nga gigamit nga raw materials sa atong carbohydrates, ang rice bran. So ang rice bran mga ka-agri friends, nakanindot lang niini kay ang sa Misamis Occidental, ubay-ubay namo nga mga fellow farmers karon nga nagpractice into organic rice farming. So ang ilahang mga exceeds ani, kami na i-compress ilang mga kamot. So mo nay usa nakanindot nga makasiguro mi nga ang katong mga raw materials nga amo nga ginagamit dinhi sulod is mga naturally and organically grown. So usa ni sa ato ang mga raw materials sa atong carbohydrates. So niini ako pag ipakita nimo ang usa, no, source pod sa carbohydrates nga atong gigamit is ang corn grits. So later on atong mahisgutan kung pila ka percent, no, pila ka bali formulation nini. So karon ako lang ipaila usa ninyo ang mga component nini sa atong mga pagkaon. So again, ang atong source atong carbohydrates, ang atong rice bran and corn grits. Now karon ang importante man atong naisgutan is 5 man. So nanatay carbohydrates, karon atong isgutan ang protein source. So sa protein source, ang among gigamit is ang legume, no, ang madre de agua. So nasayod man ta ang madre de agua, ang iyang CP content ani na sa 42 to 43%, no. And then sa pagkakaroon mo pa gyud ni ang amo ang source nga daghan kay naa man tay daghang ginatanom nga madre de agua. But alternative niini mga ka-agri friends, ang source sa protein pwede kay niya katong mga fish amino acid, no. Pwede kay ta mag-ferment. So ang muna sila mga alternative sa atong proteins. And at the same time karon ang fats nga atong gigamit, instead nga sapal, other source sa iyang fats, ang among gigamit mga ka-agri friends is katong coconut oil. Pwede ni siya nga among ginagamit, usual among gigamit kay ang sapal pod amo pong naputay laing source nga gigamitan. So nini atog yung giwan, ato siyang gi-utilize kung asa nato pwede gyud masuod ang atong mga pwede nga magamit nga materials dinhi sulod sa farm. Now karon carbohydrates, protein, fats, ato isgud ang minerals. So ubay-ubay man among source dinhi sa asin. Actually, ang asin o carbonized rice hull, pwede siya, agri-friends, ha? Which lang. So, pwede nimo siya gamiton, either carbonized rice hull
or pwede pa sad nimo katong rock salt asin, ayaw tong kuan katong yung Bisaya, no? So, mo ni siya ang atong source sa ato ang minerals. Now, ang ato ang source sa atong vitamins mga ka-agri friends, kami among gi-incorporate tanan, no? Ang atong fermented fruit juice, ang atong fermented plant juice, ang ato ang OHN, mogi ato ang kuan kanang main source sa ato ang vitamins nga gi-apply. Now, so ang pamaagi niini, nagkuha lang mig tag 2 ka tablespoon sa matag bioliquid. So 2 ka tablespoon sa fermented juice, plant juice, fruit juice, and then OHN, gisagol na mo ngadto sa 1.5 liter nga unchlorinated water. Now, ang mga ka-agri friends, makita ninyo na diri ang among source sa tangkong. Now, ang tangkong, pwede na mo siya incorporate ang tangkong ug uban pa nga mga vegetables. So sa pagkakaroon, mao pa lang ni among mapakita sa inyo ha, pero sa ato ang feed formulation, pwede ninyo isagol tanan all kinds of vegetables. Add-on ra na siya mga ka-agri friends, no? So mo to ang component nato sa atong mga pagkaon. Akong balikon, ang atong carbohydrates, ang atong proteins, ang atong fats, minerals, and vitamins. So, kung mag-add-on ta sa ato ang mga leafy vegetables o uban pang mga vegetables, pwede kayo i-add-on lang nato siya diha sa ato ang feed formulation. Now, ang importante niini nga gawas nga safety and then makasiguro ka nga ang imong mga gipakaon sa imong mga manok is naturally grown. Ang nakanindot niini is ang feed cost nimo ubos pa o klaro kayo nga kanang dili ka kinahanglan nga mugasto og dako sa imong pakaon. Dugang pagpalasa sa ato ang gihimo nga pagkaon sa atong mga manok is among gigamit is ang muscovado sugar. Nganong muscovado kay ang amo ang problema diri is kulang kami sa source sa amo ang molasses. So niini aron mas dunay lasa, no? Ang ato ang giandam nga pagkaon. So niining paagi mo ni atong gigamit nga muscovado sugar. Sige, akong i-demonstrate kaninyo mga ka-agri friends, no, ang paghimo sa ato ang pagkaon para sa atong manok sa grower stage, to. Timanan na to nga ang grower stage naa na siya sa day 22 to day 43. So, iana nga range mo na siya gitawag na to grower stage, no. So, kining atong paghimuon karon good 14 kilos mga ka-agri friends, no. Sa 10 kilos sa atong paghimuon nga pagkaon sa atong manok nga grower stage, ang atong carbohydrates is 60%. No? So, pasabot, 10 kilos man, dunay 6 kilos. So, ang atong available, nga atong naisigutan kaganina is ang rice bran and corn grits. So, tag 3 ka kilo niini mga ka-agri friends ang gikinahanglan sa ato ang carbohydrates. Sa atong protein source, atong gikinahanglan is 20%. So, ang 20% sa atong gikinahanglan para sa atong napulo ka kilo nga paghimuon is nanginahanglan tag 2 ka kilo nga protein source. Mga ka-agri friends, no, sa ato ang fats, ato ang gikinahanglan sa iyahang 10% nini, so 1 kilo. Okay? So ang ato ang minerals, so nanginahanglan tag 0.5%. So nanginahanglan ta og half kilo lang, no? And then sa atong vitamins, so naaman diri atong naisgutan kaganina, nanginahanglan ta og 1.5 liters, no? Gi-combine lang nato mga ka-agri friends. Humana nato og timbang atong mga raw materials. Ang atong buhaton karon is atong ikat ang ato ang mga raw materials aron mas dali, no, ma-digest sa ato ang mga manok ang mga pagkaon. So ato lang siyang ginagmayon. Ang kining atong gigutad karon is mao man ni ang atong protein source, ang atong madre de agua. So importante kaayo nga ato ang ginagmayon kay sumala pa, bata pa man ang ato ang mga manok, no? Again, ang grower stage is naa sa 22 days to 42 days. So kinahanglan nga ug kaya nato nga mas ginagmay, gagmayon gid siya. Kay aron ma-easily digest sa ato ang mga piso.
So pag human og gutad mga ka-agri-friends, so dinhi na time ato nang ibalhin dito sa ato ang mixing pot, no? So kinahanglan atong kuhaon ang ato ang ginutad og atong ibutang dinhi sa pag-usa sa tanan. Okay, so mga agri-friends ha, mao na ni ato ang nahuman nga gitadtad nga protein source ang ato ang Madre de Agua ug naa na sab diri atong giapil ang atong mga vegetables uban, no? So mao ni siya ang resulta human nato nga gitadtad ang tanan nato nga protein source ug atong mga vegetables. Karon atong isulod ihalo ang atong carbohydrate source mga ka-agri-friends. Okay, so mga ka-agri-friends, no? Mao ni ang atong carbohydrate source, ang atong rice bran, 3 ka kilo. Okay? So atong isunod pod dayon ang atong usapod nga atong source ato ang carbohydrates, ang ato ang corn grits. Tulog gihapon ka kilo. So mo na siya naglangkob sa 60%, no, sa ato ang feed formulation para ni sa grower stage akong giingon ha mga ka-agri-friends. Okay, so mga ka-agri-friends, atong isunod dayon ang atong source ato ang fats, no. So wala man tay sapal, so ang atong gigamit karon is ang source atong fats is ang atong coconut oil. So ang atong coconut oil fats is 10%, so 1 kilo ang atong gikinahanglan. No, kung walay coconut oil, pwede gyapon sapal, no, which is switch lang gyapon mga ka-agri-friends, ha. So ang sulod na to, ang ato ang source ato ang minerals, no, ang atong gigamit ang atong rock salt. So 0.5 o katunga sa kilo ang atong gikinahanglan para sa atong 10 kilos nga himuon nga feed formulation. So mo ni ang kuana og wala tay rock salt mga ka-agri-friends, pwede kayo ang atong carbonized rice hull, no? Ug natay daghang source ato ang carbonized rice hull, pwede kayo nato gamiton instead sa ato ang rock salt. Okay? Paghuman sa ato ang source atong minerals, atong ipuno na dayon ang ato ang fermented plant juices kay mo man atong vitamin. So naglangkob din ang atong fermented fruit juice, fermented plant juice and OHN. Ang among gihimo at 2 ka tablespoon sa fermented fruit, fermented plant and OHN, among gisagol din sa 1 ka litro nga unchlorinated water. So atong ibubo. Okay, so alang sa dugang nga pagpalami sa atong giandam nga pagkaon para sa atong mga manok, mao tong atong gikinahanglan ang molasses. Okay mga ka-agri-friends, kung wala tay available nga molasses, muscovado sugar ang atong gamiton. So nanginahanglan ta ni kay aron dugang nis pagpalami sa atong mga manok. Okay, so agin ini atong ipuno tanan. So mao ni naglangkob sa ato ang feed formulation sa ato ang grower stage mga kaagri ug mga kanukis. Now ang technique lang siguro kung moadto na ta sa next stage sa production, ang finisher stage, mag-adjust lang ta sa protein source, no? Mag-adjust lang ta sa protein source kay karon, like I said sa atong naisugutan kaganina, ang atong components is ang atong carbohydrates is 60%, ang atong protein source is 20%. Kaya ang atong purpose minin is pagpadako. So dito ta magpa-focus sa carbohydrates. So karon atong i-mix tanan. So kinahanglan siya nang lagi siya kinamuton mga ka-agri-friends, ha? With fillings. So gani kami dire sa CBB Natural Farm, ang among 10 kilos usually gina-prepare namo 2 days, no? So gina-storage na to
So amo lang gisiguro nga doon na lang gyud mga taklob. Okay, so mga ka-agri friends, no, din sa grower stage, ang among pagpakaon nila is buntag and hapon, no. Importante kayo ang timbang kung pila ang dapat makonsume sa ato ang mga manok. So sa 100 heads, usually among ginaandam diri sa 100 heads magyod, dunay sila 30 grams per head, no. So sa isa ka adlaw, sa 100 heads nga atong mga manok, mahurot sila og 3 ka kilo. Now, amo silang bahinon. Sa buntag, tungaon na mo ang tunga sa 3 ka kilo, ang tunga pagkahapon. Nga naman, kay naman tayo supplemental feeding gitawag. So mo na rason nga atong ginapalagdas ang atong mga manok. So we see to it diri sa CPB Natural Farm nga 6 to 8 hours a day ato ang mapagawas ang ato ang mga manok in order nga makasupplement sila sa ilang kaugalingon, makapangita sila sa ilang kaugalingon nga pagkaon. But kung dunay maot ang panahon, kusog ang ulan, sama karon, ang among ginahimo nga alternatibo is nag-cut and carry ta. So usual, mag-cut mi og mga legumes diha aron among ihato dito sa ilahang puloy-anan. So ni ana nga mga kuan agri friends, nga mga pamaagi nga masituate nato, no, nga ang atong mga pagkaon is very nutritious kay ngano unang kita may nag-andam sa atong mga pagkaon. So usalay talamdan again, no, kining atong gihimo is for grower stage production nga feed formulation. So mga agri friends, no, paimangno lang sa among practice din sa atong pag-andam sa atong mga pagkaon sa atong mga manok, wala dayon nato gi-serve, no. Noon atong ipamagi is ang kaning gitawag nato fermentation. So gi-ferment nato siya. So after 3 days, adisir nato sila ipakaon o gihatag dito sa atong mga manok. So unsa may nakanindot nini kay nganong i-ferment man. So mas maayo man to nga atong i-ferment. Samot na kay naatay source, no, sa molasses and muscovado sugar kanang mo naman kalanon sa mga kuan kanang beneficial microorganisms. So atong i-ferment mas daghan, no, o daghan nga makuha nga mga microorganism. So niani lang again 3 days nato adisir nato gipakaon kay gipaagi nato sa fermentation ang ato ang giandam nga pagkaon. Okay, usa sa dakong hagit mga ka-agri friends ang natad sa pagpanguma labi na sa pinalagdas ng mga manok is ang kining pag-atubang pagsagubang sa mga nagkadaiyang mga sakit balatian nga moabot muso diya sa natad sa atong farm. Now karon ang amo ang experience din among mga kasinatian sulod sa CPB Natural Farm kanunay mi nagasulod ang chronic respiratory disease kung CRD o kining gitawag nila karog Newcastle disease NCD. Now sa CRD mga ka-agri friends, naside man tani ini nga ang pamaagi sa mode of transmission sa chronic respiratory disease is pinaagi sa airborne, no. So unsa may timailhan nga ang imong manok naa, no, bato na siya sa CRD, no. Dali ra kay nato na sila ma-distinguish or makita or mailhan nga ang atong mga manok naa siya ni ana nga klase sakit. Una, kung maghagalhal na, no,
maghagalhal na ang imong manok and then nagwatery na ang ilang mga nostril. And ang mamatigdan nimo diha mga ka-agri friends, ang imong mga manok, no, ang ilang pagkaon nag-reduce, and of course ang ilang pong mga weight po nila nag-reduce, so nagniwang sila. So diha nga paagi makita na nato, madetermina nato nga ang atong mga manok nasudlan ta niya nga klase sa sakit. So ang ikaduha nga common problem nga atong nasinati, no, ang atong na-experience din is kining Newcastle's disease. The same, no, halos the same sila sa mode of transmission kay airborne disease ang Newcastle. Ang nakapa-challenge na mo gayon nini karon mga ka-agri friends nga hangtod karon wala pag igong tambal, no, nga makaayo ni ini klase sa viral infection. But ang ato ang ginahimo nini doon na tayo mga lakang, no, mga steps nga atong gisunod nga aron dili siya nga mulaganap. I mean dili siya mutakod nga tos kadaghanan. So ang atong usa sa atong mga protocol nga atong ginahimo once nga naa mosulod na gali ang viral infection is gisiparate nato dayon ang atong mga nagsakit nga mga manok. So mo nang diri sa farm doon na tayo gi-allocate gyud nga area nga gitawag natong hospital room alang ni adtong mga nagsakit nato nga mga manok. And then ang ikaduha pod nga protocol nga atong ginasunod is atong gi-sure nga ang contaminated area ang gilimitahan nato ang access sa mga tao nga mosuod diha nga area. And then ang pinaka-importante pod is atong gi-disinfect, no. Nag-disinfect ta sa tibuok area, dili lang sa contaminated area kundi dili sa tibuok farm. So aron nining mga paagi atong maminusan, no. Kini nga mga procedure is maminusan nato ang dugang nga pagkalat sa mga maong sakit. Atong nakita man ang mga sakit nga nagasulod dinhi sa ato ang CPB Natural Farm. So isip usa ka advocate usab sa natural farming, atong practice gyud ginagamit nato ang atong mga alternative herbal medicines. Okay, niini nga mga paagi mga agri friends, ang sagara, no, kanunay gyud namo nga mga main ingredients nga among gigamit para sa pag-apply o paggamit sa ato ang mga alternative herbal medicines kung ethno-veterinary medicines is ang tanglad, no, niya ang tanglad, nausab ang kalabo, naay part sa mayana, and then ang dahon sa bayabas. Now, unsa may kagamitan, no, sa tanglad, lemongrass mga ka-agri friends. Siguro sa kadaghanan dapat nato masayran nga ang atong mga lemongrass, no, maayo ni siya for digestion, labi na sa atong mga piso pa nga mga manok. So usa ini sa mga benepisyo nga maayo para sa atong tanglad nga makuha sa atong mga manok is maayo ni siya for digestion. And then ang tanglad nag-contain siya og antioxidants, no? Nag-contain siya og antioxidants nga nagtabang siya aron sa pag-fight, no, sa mga waste and harmful toxins sa lawas o diha sulod sa lawas sa atong mga kahayupan. Okay, so human sa atong tanglad, usa sa atong mga source pod nga gigamit karon isip sa kabahin sa atong alternative herbs medicine is kining kalabo, no. Mas nailang sa ato ang kaugalingong pinulungan ang kalabo. So ang kalabo mga ka-agri friends, usa sa mga properties nga naa sa kalabo is antibacterial siya, no. Ang ato ang kalabo is a great for the antibacterial agent, no. Naa siya mga phytonutrients kini gitawag nato og thymol and carbachol nga nagtabang sa pag-fight sa mga infection. So usa nini ka mao ning usa sa mga rason mga ka-agri friends nga dinhi sa CPB Natural Farm mas daghan among production sa among kalabo kay mao ni ang usa sa mga main ingredients nga among pagagamiton sa among pagpanambal sa atuang mga manok. Now aside nini ang kalabo, ang excellent source niya sa fiber, vitamin K, naa po di ang iron and calcium. So human sa kalabo atong isunod ang mayana, no, ang violet mayana nakanindot ini kay ang anti-inflammatory agent, no, ang mayana. So mo ni usa sa rason pod nga nganong atong gigamit ang ato ang mayana nga mga herbal o herbs nga mga plants. So sa tanan mangutana ngano na ay bayabas, kanunay gyud namo ni gina-promote, no, kaning
kani nga kahibalo gikan pag gini sa ako ang mga kaapuhan, no. Kaniadto akong mga apuhan nagmanuka naman, so ginagamit gyud nila panahon ni kanang gitawag nila og coccidiosis, no, kanang mag diarrhea, no. So ang usa sa dahon sa bayabas ang atong gi-apply o gigamit gisod nato sa ato ang herbal medicines nga atong ginagamit matag adlaw. So ang bayabas epektibo kay siya labi na sa katong magtai-tai na sa ato ang mga manok. And then ang last nga ingredient nga amo ang ginaapil sa amo ang kada adlaw nga pagpainom is kining native basil, no. Ang native basil mas naila ni siya nga bawing or sangig, no. So usa ini ang nakanindot sa ato ang native nga basil is nagpromote ni siya sa healthy gut sa ato ang mga kamanukan. So niini nga mga paagi mo ni ang amo ang mga alternative nga mga medicines, no, nga ato ang gina-apply para sa atong mga kamanukan. So kining pamaagi mo undergo pa ni siya mga ka-agri friends og pagpabukal. So gitawag nato og decoction process. Kung sa ato ang fermentation sa ato ang mga fermented plant juice gitawag og concoction, so kini sab gitawag og decoction, no. So gikuha nato pinaagi sa pagpabukal. So ang pagpabukal dili kinahanglan mo og usa ka oras, no, kinahanglan mo at least 45 minutes lang mga ka-agri friends. Now ang pila man ang imong gikinahanglan. Okay, so mga ka-agri friends, no, sa napulo ka litro ka tubig, nanginahanglan tag duha ka pungpong nga tanglad, napulo ka dahon sa kalabo, napulo ka dahon usab sa mayana, napulo ka dahon sa bayabas, and napulo usab ka sanga sa basil. Kani sample lang ni mga ka-agri friends. So dili kinahanglan nga og kani particular nga gikinahanglan nga number of leaves ang gikinahanglan. Ato lang i-suggest kung mas daghan ta available ani nga materials, mas maayo, no? Mas maayo kay ngano mas maayo tong daghan aron mas concentrated, no, ang ato ang himuon unya nga decoction process sa ato ang alternative herbal medicines. So again, dili kinahanglan na pulo og may duna moy 20 ngadto sa 18, 30 ka mga leaves mas maayo. Again, minimum requirements lang ni at least nga duna tay mahimo diha sa ato ang paghimo sa ato ang alternative herbal medicines. So mga ka-agri friends, mo ni ato ang pamaagi, no, sa paghimo sa atong decoction sa atong ethno-veterinary medicine. So unang-una, situate nga ang atong mga ingredients is gihugasan gid sila, no? So again mga ka-agri friends, no, mo ni ang atong 10 litros nga tubig ang pamaagi ato ang of course hugasan daan atong mga ingredients, no. Dayon atong ilunod tanan nato mga ingredients sa ato ang tubig nga pulo ka litro nga giandam. So human ini after 45 minutes, no, igo nga mo pakita na siyang pag-unang pagbukal, pwede na din nato siya kuhaon ug atong i-rest adisir nato ihatag dito sa ato ang mga manok. Okay, so another tip pod mga ka-agri friends, no, para dili masayang nga ato ang ginahimo nga mga residue na unya sa ato ang gihimo nga alternative ethnovet medicine, ato apang pwede na siya magamit, no, 3 to 4 times pwede na to balik-balikon ang atong ingredients nga gigamit. So mao na ni ang resulta sa ato ang ginahimo nga mga ethnovet mga ka-agri friends.
Okay, so mga ka-agri friends, no, importante po kayo ang atong storage facility, no, nga ang imong mga raw materials naa siya sa sakto nga lugar diin nga makaprotektahan siya batok sa ulan, sa init, and then maprotektahan po siya sa mga contamination, no, sa umaabot unya. So again, mga ka-agri friends, no, kini inyong ka-agri, si Val Cabrera, ang tagdumala sa CPB Natural Farm. Buot magpasalamat, no, sa inyong pagpakiguban kanako, and then I'm so blessed and thankful sa kapanahonan nga gihatag sa Agricultural Training Institute nga mamahimong kabahin, no, sa mamahimong mga resource person sa nining atong webinar series, no. And then salamat kayo sa inyong pagpakiguban nako, and again, please like and follow sa among official Facebook page sa CPB Natural Farm. Kung gusto mo masayod sa natad sa pagpanguma, labi na sa pinalagdas nga manok, pwede kayo mo like and follow sa among official Facebook page tungod kay naa didto tanan ang ato ang mga informations, ang ato ang ginashare sa atong online. And then please follow po sa among YouTube channel, sa among ang CPB Farm TV ug sa among online farm radio, no? And then again, magpasalamat ko sa inyo ang pagsuporta. Ako ang pamulong, katapos ang pamulong kaninyong mga ka-agri friends. An educated farmer is a successful farmer. Grabe ka kung maagrap dito sa pagpamahim og manok sa mga gitulo sa ato ni Sir Val today. Labi na gitong sa feed formulation o sa pagpanambal sa atong mga manok. Gasunod niya si Sir Val o ethno-veterinary practices o mga paggamit sa mga herbs o mo niya natural ng pamaagi sa pagtambal sa iyang mga kahayupan. Lagi ka, sinuod yun ka. Pati po ang pag-formulate sa feeds kung unsaon ng saktong mga raw materials na dapat isagon para mabalance yun ang atong nutrisyon na mahatag nato sa atong mga manok. Hinaot kasama na mga ka-agri friends, daghan po mong natunan sa ipang-discuss ni Sir Val karong adlaw. Tinod gid ka, Mark. Well, anyways, dito na ta sa announcement sa atong winner for last week's ating tanong of the episode. But before that, paminaman ninyo ng mga reminders kay importante kayo ng labi na sa mga gusto mo avail sa mga certificates. Basahon ba ang imong gipangita? Ana kami ginapanghatag for free diri sa among opisina. I-download sa among website ati.ga.gov.ph/ati-10 o i-click ini nga icon. O i-click ang direct link na nakaka-post ani nga livestream sama ani. Download a copy of our webinar schedule sa Tibok 2E. Go to our website, click this icon. Or para mas dali, click this link na amo pang ibutang unya aning livestream post. Help us improve this episode. Click the feedback link nga naa sa caption sa among video stream. Og para sa karon lang naka-tune in aning among webinar, register mo sama ani nga link na nasa inyong mga screen nga naapod sa caption ani nga video stream. Aside sa atong webinar series, magtuon ta online of different courses sa agriculture and fisheries through our e-learning program. Visit our website at extension.gov.ph/e-learning. Agri stories mo, i-post mo. We encourage you to share your pictures na nagapakita sa inyong application sa inyong mga natunan aning nga webinar series. Pinaagi lamang sa pag-post sa inyong mga FB account o i-mention ang ATI Northern Mindanao with the following hashtags. #ATI Northern Mindanao, #ATI Learn. Dili sa taas sa atong frequently asked na question. Una, per episode ba ang certificate? Yes, mga ka-agri friends, it's per episode. Ikaduha, unsay gikinahanglan para makuha ang certificate. Simple lang mga ka-agri friends. Just like and follow our Facebook page. Comment down your full real name sa comment section sa live stream. Like and share the live stream. And finally, fill out our evaluation form na naaani nga link. Dili na ginigangon while galataw sa atong webinar ang atong winner ka si Kim. Yes, Mark. Kay dili lang ATI promotional materials nga mug, t-shirt o payong iyang madawat. Pati pod, electric fan! Ug ang nakatawag last week, mao si Miss Genevieve Beroy! Congratulations!
last week, mao kini. According sa atong speaker, unsa daw ang main foundation sa pagpadako sa free-range chicken. I-explain ang importansya niini. O garon natong basahon ang iyang tubag. O mo kaniyang tubag Cassie Kim. Naay duha ka foundation para mag-successful ang pagpadako pagbuhi sa atong mga free-range chicken. Una, maayo nga liwat o gitawag nga genetic quality sa manok. Sa pagpili niini magdepende kung unsa ang gusto nimo i-produce like panglay lang o eggs or pang meat type. Ang ikaduha, biosecurity and physical security. Kinahanglan maprotektahan nato ang atong mga manok laban sa mga diseases o ilabi na sa mga mananap o mga tao nga pwede magdala og sakit niini. Wow, very nice answer, Mark. Nindot kaayo pagkatubag ni Miss Genevieve. Naminaw isa sa atong speaker, di ba? So, mo ng Miss Genevieve! Congratulations! Para sa gusto mo daog sa ating tanong of the episode, mao kini ang pangutana. Unsa ang mga basic component sa feed formulation? O i-explain ang mga importansya niini. Ako mo turuhon. Unsa ang mga basic components sa feed formulation? O i-explain ang mga importansya niini. Ang makadaog, makadawat og mga ATI promotional materials sama sa mug, t-shirt o umbrella. O dili na mo maglisod sa pagluto sa inyong mga rice, kay tungod, you'll get a chance to win a rice cooker. Parisan dahil og lamian nga adobong free-range chicken. Perfect! Anyway, hapit na rabating paniod ko. Proceed na ta sa sunod gas. Sunod is, maniod ko na ta. Joke! Up next is, ato ng pag-abrihan ang usa ka webinar ang AgriStory High sa ATI Webinar Series on Back to Basics on ETIC Production. Usa kini ka one episode webinar mga ka-agri-friends o pag-aubanan kita sa atong eksperto sa ETIC production. Kaya sa next episode, we will bring you sa JPL Farm in Lala, Lanao del Norte with Mr. James P. Longo. Mga ka-agri-friends, tara, ubani ko magtuon ta sa integrated rice duck farming system. Padayon lang ta sa pagtuon, may tungod sa pagpanguma. See you next Friday. Ako di ay si Mark. Let's be healthy! Kanunay nga maghugas sa kamot, always suoton ang mask and face shield sa tanang public places nga inyong pag-aatuan. Ang pintagtanan, ako di ay si Cass. Puyo lang ta sa atong mga balay kung walay mga importante nga lakaw. Let's continue to provide healthy and safe food para sa atong pamilya. Enjoy the rest of the weekend. Dalay ko ng Diyos. My name is Kim and this is